Okay, tayo po tayong lahat. Open our Bible on Romans chapter number 1. Romans chapter number 1, babasahin natin from verse 18 hanggang 32. Salitan po tayo. Romans chapter 1, verses 18 to 32. Salitan tayo. Ako muna sa verse 18, kayo po sa verse 19, and let's meet at verse number 32. The Bible tells us in verse number 18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness." For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Professing themselves to be wise, they became fools. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. For this cause God gave them up unto vile affections. For even their women did change the natural use into that which is against nature. Likewise also the men, giving idols to women, burning their lust one toward another, men and men working the patience unspeakly, and receiving in themselves the recompense of their error which was free. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Being filled with all righteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, envy, deceit, iniquity, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable. Sabay-sabay po tayo. Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Let's come to the Lord in prayer. Dear Lord, salamat sa gabi pong ito. Samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral. Kayo po ang patuloy na maluwalhati at maitaas sa aming pong lahat ng gagawin. At tulungan niyo po kami, build up niyo po kami sa faith, edify niyo po kami through your word, that we might be able to be better ambassadors of your ministry of reconciliation to this lost world. Salamat sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, in conjunction sa atin pong topic, which is Gospel Ambassadorship Training, okay, could somebody tell me, or could somebody tell this church ngayong gabi, bakit po tayo nasa Book of Romans? Okay? Anyone? Bakit tayo bumalik? Bakit ito naging part muli ng ating pag-aaral when it regards to gospel and missions? Bakit tayo nasa book? I explained that last week. Bakit tayo nasa Book of Romans ulit? Okay, kay Mamay, para maintindihan yung Ministry of Reconciliation, any more answers? Isa rin, request. Okay, request ng mga men yun na sana maturo ulit yung Romans. Sino pa? Yon, may narinig ako, para matuto mag-share ng gospel. Yan, nasa tamang lugar na yung sagot na yon. Sige pa. Ha? Kurt? Para ma-avoid yung mga verses na Para ma-avoid yung mga verse na gamit ng paggamit ng verse ay
Maling paggamit ng verse. Medyo naligaw ka dun, ha? Medyo nakatulog ka sa biyahe. Okay, given po yon yung maging deepen pa yung understanding. Any guesses? Sige, nakalimutan niyo. Last week lang ito eh. Last week ko to dinil kung bakit natin babalikan yung Book of Romans. Para malinaw na maipresent yung gospel. Amen. Ano na yon? Mga nasa tamang lugar na rin yung sagot na yon. Okay. Nabubuo na. So, okay. Ito po yung dahilan, Punta tayo 2 Timothy. 2 Timothy. I gave this verse, pero baka mabilis kong naibigay. So, hindi ko na-explain ng mas thorough. But 2 Timothy chapter 3, mga kapatid, verse number 16. 2 Timothy 3:16 hanggang 17. Now, I've given this verse or verses last time sa inyo. Ang sabi dito ng Bible, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. But look at verse 17. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Okay, ang Ministry of Reconciliation ba kapag ginawa mo, good work ba yon? Good work ba yon? Na sabihin sa mga tao na may kaligtasan sa ating panahon ngayon? It's a good work. Now, the agent o yung ginagamit ng Diyos para maipunta ang isang sabi dito, the man of God, to be thoroughly furnished unto all good works. What God uses is all Scripture. Nakita nyo? Verse number 16. Anong ginagamit ng Diyos para maging perfect? Anong ginagamit ng Diyos para maging truly furnished unto all good works? Ang isang anak ng Diyos, ang isang man of God? All Scripture. Ibig sabihin lang, mga kapatid, sapat ang salita ng Diyos para ituro sa'yo at para dalhin ka mula sa konting nalalaman tungkol sa gospel, patungo sa kahit papano maalam ka na pagdating sa ebanghelyo. Tama? Not the wisdom of men, but the word of God. Kasi po, sa pagbabahagi ng gospel, sa pagtuturo ng ebanghelyo, or sabihin natin, sa pag-uwin ng kaluluwa, maraming mga methods ang tao Maraming mga pamamaraan. Nandiyan po kayo? There are many methods. Kapag nagtingin ka sa internet, techniques in how to soul win. Marami ka makikita dun. Mga technique kung paano mo kausapin yung tao. Pero what we are emphasizing is, sa pag-aaral na to, walang makakatalo sa technique ng Diyos. Bakit? Sabi ng Romans 1:16. Doon tayo, balik tayo. Sabi doon, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Ano daw po yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas? Exactly. Saan mo matatagpuan yung gospel? Sa Word of God. Now, kapag hindi gospel yung binigay mo sa tao, marahil makumbinsi mo siya kasi tayo nga mga nagtitinda, nagpa-persuade din tayo Sabihin, kinukumbinsi mo yung bibili na bumili sa'yo. So personally, or practically speaking, you could persuade. I could persuade. Ang tanong ang Diyos ba? Yung gospel ba? Yung nakapagkumbinsi sa tao na masave? O tayo? Okay? Kasi yung gospel, yun yung kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Nakuha niyo po? That's why we are studying the book of Romans again. Okay? Dahil yung book of Romans, doon mo makikita yung clear explanation and clear declaration of what the gospel is. Kung ano po yung ebanghelyo. Now, we are at verses 1:18 hanggang 32. Now, in plotting this, 'di ba? Ito, bago tayo nandyan, binigay ko po sa inyo yung atin pong outline na mahaba, 'di ba? So yung outline na ito, what I intended to do is to go through this, ito. Ibig sabihin, bawat isang ganyan, isang topic o isang week.
But in looking at the vast and how large of a discourse, ibig sabihin lang, maraming verse, doon sa Romans 1:18 to 32, hindi natin kakayanin ng 1 week. So, sana 2 weeks or at most 3 weeks. Doon tayo sa tinatawag na wrath consciousness, mga kapatid. But, ito po, mamaya, papakita ko sa inyo, papaliwanag ko. But yan po yung outline nung ating mapag-aaralan hanggang chapter 5, verse number 21. Mga kapatid, kapag ito ay inaral natin ng masusi at inaral natin ng masinsinan, nandiyan po kayo? Ang layunin nito ay i-establish ang mananampalataya sa gospel. Ang kausap ni Pablo sa Roma, mga mananampalataya na. Tama po ba? To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. So obviously, saved na sila. Pero bakit kailangan pa rin i-explain ni Paul yung gospel sa kanila? Kasi hindi pa sila established sa gospel. Magkaiba yung save ka sa establish ka. Marami sa atin dito sa church, I believe saved. Nauunawaan yung gospel. Okay? Pag tinanong, tama ang sagot, makakasagot ng tama, nagtiwala kay Kristo. Glory to God. Pero, pag-sharein mo na ng tao, pagbahaginin mo na ng gospel, nangangamote. Anong problema? Salvation o establishment? Establishment. Hindi pa ganun ka bihasa. Hindi pa ganun ka train when it comes to establishing or being established in the faith. That's why this evening we will start off dito sa ating binasa sa Romans 1:18 to 32 about pangalanan natin ito na wrath consciousness. Pag sinabing wrath consciousness, mga kaibigan, mga kapatid, pagiging aware ng isang tao tungkol sa puot at galit ng Diyos. Okay? Pagiging aware ng tao sa puot ng Diyos toward men. Kasi po, nakakalungkot mang isipin kung magagawi kayo, alam ko sa atin dito, marami sa atin at karamihan sa atin, nag-Facebook po dito, baka dumadaan din sa feed nyo yung mga tinatawag na may church dito sa Pilipinas na LGBTQ church. At nagkakasal talaga sila dito sa Pilipinas. Okay? At kung iisipin mo, no? Okay? Talagang ginajustify nila yung kanilang ginagawa sa ngalan ng pag-ibig daw. Pag-ibig. Okay? Pero, itong bagay na to, kaya mahalaga po ito, mga kapatid, yung part na to ng Romans chapter number 1. Okay? Now, as we have been made aware by our outline, nakitaan po natin yung outline, no? The presentation of the gospel starts, magsisimula yung presentation ng gospel sa verse 18 ng chapter 1. Yun yung binasa natin. At magtatapos ito ng 3:26. Now, preacher, bakit hanggang chapter 5 tayo? Kasi, kung ang purpose ng 1:18 hanggang 3:26 ng Romans ay ma-present yung gospel at maniwala yung tao sa ginawa ni Kristo, yun yung purpose eh. Anong purpose ng 3:27 hanggang 5:21 ng Romans? Eternal security na, kapatid. Amen. Na yung sinampalatayanan mong Kristo at pinaniwalaan mong ebanghelyo ay tiyak na makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, sapat ang Biblia, hindi lamang para maligtas ang tao, kundi mag-provide din ng buhay na walang hanggan or assurance of salvation. Napakahalaga po nun. Okay? Dahil, ang nakakalungkot, maraming mga believers, sabi nila, believers sila. Pero pag tinanong mo, ang kaligtasan ba ay nawawala o hindi? Ang sagot ay nawawala. Abay, paano mo naman nang sabing ligtas ka kung nawawala yan? Paano kung ngayon nawala pala? Diba? Yun yung makikita natin. Kaya pag-aaralan din natin kahit yung lagpas na nito. Verse 27 hanggang chapter 5 verse 21, we will deal with that. But, okay, i-explain natin yung kahalagahan. Bakit po, mga kapatid,
Bakit? Ano pa itong sinasabi ni Preacher Romans 1:18 hanggang Romans 3:26? Anong kahalagan? Mga kapatid, look at this. Tignan nyo po. May tatlong pillar kasi ang Ebanghelyo as presented in Romans chapter 1 verse 18 hanggang chapter 3 verse 26. Okay, yung tatlong haligi na yan ay Romans 1:18 to 32, which is, yun yung topic natin ngayong gabi. Romans 2 verse 1 hanggang chapter 3 verse 20, which is, yan yung mga matatopic natin susunod. And Romans 3:21 to 26. Those are three pillars of the gospel. And in presenting the gospel, napakahalaga na yung tatlong bagay nito ay mapaliwanag at masusing maibigay sa kung sino man na atin pong binabahaginan ng Ebanghelyo ni Kristo. Now, ano yung ibig sabihin ng tatlong haligi na to? Yun yung pinag-aaral natin ngayong gabi. Yung una, wrath consciousness. Kailangan maintindihan ng tao, okay, na siya ay makasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos. Nandiyan po tayo? Kaya maraming hindi nasisave kasi ayaw umamin na sila ay makasalanan. Preacher, bakit? Lahat naman gusto ng Panginoon maligtas. Sabi ng Bible, Christ came into the world to save. Kung hindi umaamin yung isang tao na sinner siya, paano siya ma-save? Ang ililigtas ng Diyos, sinner Hello? Diyan po tayo? Ang ililigtas ng Diyos, makasalanan. Kung ang tao hindi umaamin na siya ay makasalanan, paano kang ililigtas ng Diyos na nagliligtas ng makasalanan? Okay? Mahalaga po yan. Kaya una yan. Unang haligi, wrath consciousness. Pangalawa, itong Romans 2:1 hanggang Romans 3:20, ito yung mga excuse ng tao. Okay? Kasi nga naman, alam po natin, kapag nag-preach ka ng ito, yung katotohanan niya, lalo na tungkol sa puot ng Diyos, lalo na pagtungkol sa kasalanan, pag nag-preach ka niyan, hindi lahat matutuwa dyan. Tama po ba? Yung iba dyan magre-react at ang reaksyon nila, violente pa yung iba. Kaya nga meron sa ibang bansa, di ko alam dito sa atin kung meron, marahil meron din, di lang nababalita, di lang natin alam. Pero sa ibang bansa, meron mga nangangaral ng gospel, na nagpipreach lang naman sila, ginawa ni Kristo. Pero bigla na lang silang dinuduraan, bigla na lang silang kung anong ginagawa sa kanila. Bakit? Kasi pag napipreach yung kasalanan ng tao, at nagigilty yung tao, nagre-react siya. Okay po? Tama po ba? Nandiyan po tayo? So mahalaga, kaya kahit yung Bible, ito po ito po kasi ay si Paul, ina-anticipate niya, parang isang abogado, na inaabangan niya kung ano yung pwede mong sabihin tungkol sa katotohanan na to. Dahil sinasabi niya dito sa unang haligi, makasalanan ka, karapat-dapat ka ng puot ng Diyos, karapat-dapat ka sa paghatol ng Diyos. Bilang tao, kung ikaw ay unbeliever, anong mararamdaman mo? Paano? Paano mo karapat-dapat? Di naman ako masama. Yun, dito ididil yun. Yung mga excuse ng tao, yung mga kanyang pagtanggi, na siya ay karapat-dapat sa paghatol ng Diyos. Hindi Hudyo ako Sino sabing ako'y makasalanan? Diyan niya yan ididil. Kasi yung mga excuses ng tao at yung mga self-defense na ginagawa ng tao para i-reject. Okay? Para i-reject yung katotohanan ng Diyos sa kanyang ebanghelyo ay sadya naman po mga kapatid, kailangan nating alam. Para kapag narinig mo yun, pag nagsa-soul winning tayo, nagsishare tayo ng gospel, narinig mo yun, ay, hindi naman ako ganun kasamay. Nandyan yung sagot. Nandito. Sa mga talata na to. Ibig sabihin, may pambawi ka or, kasi hindi karunungan natin ang ibibigay mo sa tao Salita ng Diyos. Kasi yun yung kikilos, nandyan yung kapangyarihan ng Diyos Nandyan po tayo. So, in return, kung makarinig ka ng ganong setback or makarinig ka ng ganong parang maano siya sa'yo, lumalaban siya sa'yo, doon sa sinasabi mo, kasi pinepresent mo to Sipin mo, binasa natin yan kanina, tama? Sa palagay nyo po, tatanggapin yan ng mundo? Yung mga talata dyan, offensive, mga kapatid. Yung mga binasa natin, offensive yung mga words na yan. Lalo na sa mga gumagawa ng ganyang kasalanan ngayon. Doon pa nga lang sa hindi gumagawa, pero may kamag-anak siyang ganun, masakit na Pag napakinggan mo, how much more sila na gumagawa currently
ng gantong uri na kasalanan, pag narinig nila yung katotohanan na ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit toward those people, ha? Ang Diyos, galit dito. Hindi ako. Talagang away na yan. Okay, may kita nyo? So, may mga self-defense ang tao. Big sabihin, kasi nga, siyempre, reaksyon mo, pag nasabi sa'yo na mali ka, pag nasabi sa'yo na hindi tama yung ginagawa mo, pag nasabi sa'yo na hindi yan ang, hindi, sa paningin ng Diyos, masama yan, sino sabi? Diba? Oh, ito yon, yung mga excuses. Pangalawang pillar yon. Now, yung pinaka-highlight ay of course the good news of righteousness and justification, which is the third pillar na matatagpo mo sa Romans 3:21-26. But please take note mga kapatid, bago dumating si Pablo sa chapter 3 verse 21-26, pinresent niya muna to. Bakit mahalaga yun? Okay? Kasi po, hindi mo ma-appreciate ng maayos yung mabuting balita ng Diyos kung wala namang masamang balita. Kung ang buhay mo, okay lang naman tong buhay ko, ano ba? Kung meron dito sa buhay ko, okay naman ah. Pero hindi nila naintindihan na ang tao ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Mga kapatid, ang wrath, hindi po yan simpleng anger. Ang wrath po ay maihantulad mo, kung gagamit tayo ng hiram na ilustrasyon, ay sa taong nag-aamok. Nakita na ba kayo ng ganun? Taong nag-aamok. Okay? Taong nilalamok. Nakita na rin kayo. Yung taong nag-aamok, di ba, walang pakialam yan. Namumula yung mata, tatagain niya kung sino tatagain niya. Nag-aamok siya. Di ba? Ganun. At mga kapatid, ang Diyos, pagdating sa kasalanan ng tao, akala natin, ang Diyos, pinapabayaan niya yan, mga kapatid. Pasalamat tayo. Kaya nga natin ito pinipitch eh. Pasalamat tayo na sa panahon tayo ng biyaya. At ang ministry of reconciliation, nakadescribe doon, not imputing their trespasses unto them. Remember that. Preacher, anong ibig sabihin ng not imputing their trespasses unto them? Naalala mong panahon ni Noah? Nung sobrang sama ng tao, anong ginawa ng Diyos? Nilubog niya ang buong mundo. Tama? Tama po ba? Sa palagay nyo, hindi karapat-apat ang tao na ulitin ng Diyos yon? Sasama na ng tao sa panahon natin ngayon? Tayo mismo, makakapagpatotoo niyan sa social media kung papaanong kabi-kabilaan yung mga nananaksak. Di ba? Kasi pinapractice na nila yung mga nilalaro nila eh. Gusto nilang practicein sa tunay na buhay. Hindi nila nasasayahan dun sa mga nakikita sa screen. Gusto nila, real life. Oh, yeah. Diba? Ngayon, mga kapatid, kaya po, napakahalaga na sa pagbabahagi natin ng Ebanghelyo, hindi natin naaalisin ang pangangaral tungkol sa kasalanan at ang karapat-dapat ang tao na maparusahan ng Diyos. Deserve ng tao yun. Ngayon, pag sinabi mo na karapat-dapat siya sa kamatayan, kapag sinabi mo karapat-dapat siya sa puot ng Diyos, magdedepensa siya. Hindi! Ang tagal ko ng baptis. Hindi! Anak ako ng pastor. Hindi! Nagsisimba ako linggo-linggo. Ang daming depensa. Pero lahat yan, papabagsakin ng salita ng Diyos. Walang depensa. At isa pang popular na depensa dito, siya naman yung sineseran mo, kapatid. Ito yung sineseran mong tao na to. Tapos sasabihin niya, paano yung mga hindi nakapakinig sa bundok? Ang layo-layo, siya yung kausap mo, pero iniisip niya yung mga nasa bundok. Pero sa totoo lang, excuse yun eh. Na ayaw niyang harapin mismo yung katotohanan na pinipresenta sa kanya sa salita ng Diyos, kaya niya binabaling sa iba. Kung ganyan pala ang paano yung mga sa bundok di pa nakapakinig? Siya yung kausap mo, iniisip niya yung nasa bundok. Diba? Ito yun. Kaya itong mga bagay dito, tatalakayin natin kung papaanong ang Biblia sapat siya para i-demolish yung mga argumento na yun. At finally, ang goal nito, nakalagay din kasi dito eh. So yung unang haligi, ang goal niya, anong goal niyan, preacher? Ay establish na ang tao ay karapat-dapat sa puot at paghatol ng Diyos. Yun yung layunin ng unang haligi. Okay? Para i-establish, ipagtibay, itatag na ang tao ay karapat-dapat sa puot ng Diyos at paghatol ng Diyos.
Okay, nakasunod po tayo. Yung pangalawang haligi ay para i-establish that man has no legitimate and righteous excuse to escape the wrath and judgment of God, thereby making men see their own need of salvation outside of themselves. Mga kapatid, ang layunin, kaya din ito na isulat, yung part na ito ng Bible, Romans 2:1 hanggang Romans 3:20, ay para maipakita ang tao na wala siyang excuse. No excuse. Kasi dito, pag pinresent mo to, tatakas pa eh. Hindi ang dami pong sinasabi. Hindi ako yan. Okay. Mabait ako, wala naman. Oh. Ang daming excuse. Ang layunin nito, para tanggalin lahat ng excuse na yon. Okay? At pag natanggal na yung lahat ng excuse na yon, idadala mo siya sa part, o idadala siya ng Panginoon sa lugar na wala na siyang pag-asa sa kanyang sarili. Hahanapin niya na ang Diyos. Bakit? Kasi sa kanyang sarili, wala na siya natagpo ang pag-asa. Ang problema, kaya maraming mga tao ang hindi nasisave, kaya maraming mga tao ang di naliligtas, kasi iniisip nila may pag-asa sa kanilang sarili. Mabuti ako, nagsisimba ako, may relihiyon ako. Oh. Dahil, kaya lang, anong gagawin ng Diyos para mapunta siya sa pwesto na maliligtas siya? Kailangan ma-demolish lahat yun eh. Kailangan wala ka ng ibang hope eh. Kailangan wala ka ng ibang sinasaligan. Walang pinoprotektahan serbisyong totoo lamang. Diba? Dapat wala nang pinagkakatiwalaan. Kumbaga, ang ginagawa ng pangalawang haliging mga kapatid, dito dinedeklara yung karapat-dapat kang mahatulan. Dito, dinedeklara na talagang dapat kang mahatulan at wala kang excuse. Without excuse. So kapag naintindihan to ng tao, itong dalawa na to, pag naintindihan nila, ano na itsura ng tao? Ibang mga church, natapos na dyan. Ang pinipis sila, bad news lang eh. At ano nang next? Pagkatapos nilang pinesenta yan, umanib kayo sa amin, nasa amin na kaligtasan. Oh, di ba? Nasingit na. Nasa kanila biglang kaligtasan. Eh, binasa dito. Pag binasa mo dito, wala sa iyo, hoy. Ang kaligtasan na kay Kristo. Now, pag dumating na sila sa point na sadya namang ang kanilang mga pag-asa ay parang, alam mo, parang isda na nakaliskisan. Yung isda, pag may kaliskis, di ba, medyo matigas pa yun. Pero pag kinaliskisan mo yun, tinanggal mo yung kaliskis niya, ang lambot na nun, di ba? Mga kapatid, ang ginagawa ng Diyos sa mga talata na to ay tinatanggal yung kahit na anong mga bagay na parang shield ng tao. Hindi ako mapupunta na impyerno. Hindi ako mapapahamak. Hindi ako karapat-dapat sa puot ng Diyos. Talagang matindi yung matindi yung pag-shield eh. Oh. Pero paano ka maliligtas? Pag wala ka ng shield, Lord. Wala pala to, so own righteousness pala to. Ayun na. Pag ganun na, handa na siya na dito sa pangatlong haligi, to establish, dito sa Romans 3:21-26, that while all men, lahat ng tao, karapat-dapat sa puot at paghatol ng Diyos eh. Oh, habang ang lahat ng tao ay karapat-dapat sa puot at paghatol ng Diyos, ang katwiran ng Diyos na sa pamamagitan ng pananampalataya ni Hesukristo ay maibibigay sa lahat ng maniniwala. Moreover, na ang Diyos ay, ano bang Tagalog ng Diyos? Ano po? Na ang Diyos ay matuwid. Okay? Na siya ay matuwid. Na pawalang sala, na ipawalang sala ang isang makasalanan kapag siya ay naniwala kay Kristo Jesus. Dahil sa pagkatubos na kay Kristo. Kasi po, kahit dito, meron pa rin mga magrereklamo eh. Oo. Alam niyo kung bakit may magrereklamo na ang kaligtasan, maniniwala ka lang? Ito yun, dito yung pinipresent eh. Alam mo bakit may magrereklamo dyan? Kasi siyempre, sasabihin nila, ang tagal kong naglilingkod sa Diyos. Ang kaligtasan pala ay ganyan lang kasimple. Ang tagal kong naghihirap. Ang tagal kong lumuluhod. Ang tagal kong umiiyak. Tapos sasabihin mo sa akin, ang kaligtasan ay walang halong gawa. Meron pa rin magrereklamo. Tama. Kaya dinidemolish lahat ng Diyos yun. Tinatanggalan niya ang tao ng kahit na anong yabang sa katawan. Kaya sasabihin dyan sa mga talata na yan, where is boasting then?
Meron ba sa atin ang haharap sa Diyos? At meron ba sa atin ang makapagsasabi na tayo ay naligtas dahil sa ating mabuting gawa? Na tinuring ng Biblia na lahat ay karapat-dapat sa puot ng Diyos? Wala po. Pero yun yung layunin ng mga talata na yun. Nakita po natin mga kapatid. Kaya iyang pagpapahayag na yan ng Ebanghelyo, kailangan talaga maintindihan ng tao na siya'y karapat-dapat. Inuulit-ulit ko para maano tayo ha. Kasi pag-aaralan na natin yung rat consciousness eh. Pero ito, ang layunin nito ay para establish na ang tao ay karapat-dapat sa puot at paghatol ng Diyos. Okay? Karapat-dapat. And when we preach the gospel, part yun ng ating pagpapahayag ng Ebanghelyo. Amen. Kaya pag nag-preach tayo, di ba, mga street preacher, pag nag-preach tayo, si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan. Pinipreach natin makasalanan ng tao. Bakit? Kasi nga, paano ibibigay sa iyo ng Diyos yung mabuting balita kung una pa lang, wala namang masamang balita? Kaya nga may mabuting balita kasi may masamang nangyari. At yung masamang nangyari na yon ay yung tao sa kanyang kasalanan ay nag-iipon ng marami pang kasalanan at mas lalo pang pinagrarami niya, pinayayaman niya yung kanyang mga ipagbibigay sulit sa Diyos balang araw at napakarami niyang kasalanan, inisip niya okay lang ang lahat. Kaibigan, ang Ebanghelyo ay pinapakita sa tao ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Kahit gaano pa po kaganda, o kahit gaano pa po ka-okay yung tingin natin sa mga tao, salamat sa Diyos, di ba? Gusto lang naman natin peaceful life eh. Tama. Pero, try natin. Kahit dun sa mga kaibigan natin na magagandang ugali, try mo itong iano sa kanila, i-share. Makikita mo yung kanilang pag-defy doon sa salita ng Diyos. Pero ang layunin ba makipag-away? Hindi. Idinadala mo sila doon sa pag-asa na kay Kristo Jesus. Pero hanggat meron silang mga sinasaligan, hanggat meron silang mga niyayakap, hanggang meron silang mga bagay na hindi nila maano, hindi, matapat ako eh, hindi, nagsisimba ako eh, hindi, ano ako eh. Diba? Tagal ko ng Kristiyano eh. Ang dami, di ba? Yan yung mga ano eh. Mga depensa ba? Self-defense ng tao. Tapos pag ipe-present mo yung ginawa lang ni Kristo, maniwala ka lang, maliligtas ka na, magre-react talaga. Anong believe lang? Ganun ang reaksyon. Kasi nga, okay, hindi talaga ligtas. Hindi talaga naintindihan yung ginawa ni Kristo na walang gawa natin yan. Wala. Kaya ang tanong niya where is boasting then? It is excluded by what works. Diba? Wala talaga. Nasundan po natin? Naintindihan nyo na, ba't natin kailangan pag-aralan? Also, at the same time, nandito muna tayo, unang bahagi pa lang, wrath consciousness, mga kapatid. Now, we see in verse 18 to 19, the wrath of God. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. Iyan yung bagay, ito yung bagay na hindi natatanggap o ayaw tanggapin o paniwalaan ng maraming tao sa ating panahon ngayon. They don't want to believe that our God, okay, is a wrathful God towards sin. Gusto nila yung Diyos ng pag-ibig. Yung Diyos ba natin at Diyos ng pag-ibig magkaiba? No. Our God is a loving God. But our God, who is a loving God, hates sin. Pwede ba na mag-exist in one person or in one being? Pwede ba mag-exist ang pag-ibig at ang puot sa isang Diyos? Yes. Amen. Mahal ng Diyos ang tao.
Mahal ng Diyos yung kanyang mga nilikha. Ang problema, ang tao ay inibig ang kasalanan at ang Diyos galit sa kasalanan. Diyan po tayo. Kaya may mga nagtuturo, wag tayong magpapa-fall doon sa mga ganong idea or thinking. Nasabi nila, ang Diyos daw sa Old Testament, galit. At ang Diyos daw sa New Testament, mabait. Tama, narinig din ba yan? Na sa Old Testament daw, ang Diyos, parang gano'n, strict, fierce, galit. Tapos sa New Testament, mabait, Mga kapatid, hindi nagbabago ang Diyos. Yung Diyos na galit sa kasalanan sa lumang tipan, galit pa rin hanggang ngayon. Anong pinagkaiba? Sinalo ni Kristo eh. So nag-iba ba siya? Hindi. Meron lang namatay para sa iyo. Yun ang kaibahan. Kaya yun yung pag-asa na dapat natin ipangaral. Yun yung katotohanan na dapat natin maibigay sa mga tao na hindi nagbago ang Diyos. Yung Diyos na istrikto, yung Diyos na galit, yung Diyos na may puot tungkol sa kasalanan sa lumang tipan, na naglubog sa buong mundo ng panahon ni Noah, ay parehas na Diyos na sa ating panahon ngayon, ang pinagkaiba lang, imbes na sa iyo ibigay yung galit, pinunta kay Kristo. At kung hindi mo papaniwalaan yung ginawa ni Kristo para sa iyo, sasaluhin mo pa rin yun. Doon. Hindi mo na kailangan saluhin. Sinalo niya na nga eh. Amen. Hindi mo na kailangan maghirap. Hindi mo na kailangan na ikaw yung paparusahan ng Diyos. Pero kung itatanggihan mo yung way out mo ngayon, kung tatanggihan mo si Kristo ngayon, walang magagawa ang Diyos kundi sa iyo ipasalo yung puot niya na naka-reserve. Are you following me? God was in Christ, reconciling the world unto Himself. Oh, lumabas ka kay Kristo, naloko ka na. Okay. So, tanda natin na ang isa, the one true and living God is a consuming fire. Yan ang Diyos natin, even a jealous God. Deuteronomy 4:24. Siya ay mapanibughuing Diyos. At yung bansang Israel noong time na yan ay sadya namang ilang beses, kung sa term lang, ginawang heartbroken ng Diyos. Bakit? Kasi siya ang Diyos nila. Tapos, timer yung mga Israelita eh. Anong timer, preacher? Pinagsasabay nila eh. Diyos nila ang Diyos, Diyos nila yung mga Diyos-Diyosan. At hindi gusto ng Diyos yun. God is a consuming fire, even a jealous God. Sabi nga dun sa Ten Commandments, part of the Ten Commandments of God, thou shalt have no other gods before me. Huwag kayong magkakaroon ng ibang mga Diyos. Okay? Maliban sa akin, before me. Sabi niya. Dahil wala naman talagang ibang Diyos katabi ng Diyos. Thus saith the Lord, sabi na Isaiah 44 verse 6, Thus saith the Lord, the King of Israel and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, and I am the last, and beside me, there is no God. Walang katabi ang Diyos doon. Ngayon, okay, sa time ni Paul, laganap po yung Greek mythology. Okay? Yung mga mysticism, ganyan. At sa Greek mythology, mga kapatid, if you will glance at it, if you will look at it, ang tinuturo nun ay may mga Diyos, si Zeus, at kung sino-sino pa. Pero hindi lang isa. Ibig sabihin, ang dami. Ang dami. Mga kapatid, yung kaisipan ng mga bagay na yun, ng mga Griego na yan, ay naipasa. Kaya nga, ganun na lamang yung fascination ng world. Ganun na lamang yung fascination ng world pagdating dyan sa mga bagay na yan. Ganun na lamang yung kanilang pagka-interest. Okay? Pero kung pag-aaralan mo ngayon yung mga story ng mga Greek mythology, parang ninakaw lang sa Bible. Iniba lang ng konti. Okay? Parang ninakaw lang din talaga. No? Kasi alam naman natin, mga kapatid, na merong forces of evil na umiiral sa mundo ngayon. Si Satanas kumikilos. So kung may any way na pwede niyang maalis yung tao or ma-blind niya yung tao tungkol sa katotohanan, gagawin niya yun. Gagawin niya yun. But the truth remains, walang Diyos katabi ang Diyos. Kaya wala. Nag-iisa lang siya. At yung Diyos na ito,
He is a consuming fire. Don't think na yung ating Diyos ay okay sa kasalanan. No. Kinailangan na pumunta ng kanyang anak para bayaran yung kasalanan. Ganun siya kaseryoso when it comes to sin. Napakaseryoso ng Diyos. Yung puot ng Diyos, grabe. But history will tell us of this folly of man, idolatry, which do nothing but mock the Creator. Diba? Ang ikita natin sa history, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Isipin mo mga kapatid, yung nation of Israel, pagkalabas nila doon sa Egypt, okay, labas sila sa Egypt. Paglabas sila sa Egypt, pumunta sila sa wilderness, si Moses, makikipag-FaceTime lang sa Diyos eh. Ibig sabihin, makikipagharapan siya sa Diyos at bibigay sa kanya yung law. Nandun siya sa bundok, 40 days. Abay, sa loob ng 40 days, gumawa na sila ng Diyos-Diyosan sa baba. 40 days pa lang ang nakakalipas, hindi po 1 taon ha. Hindi 2 taon, hindi 1 dekada. 40 days. At pagbaba ni Moses, nako, ito na yung mga tao ang gugulo na. Kaya po mga kapatid, ito yung makikita natin sa history. At remember this. Kaya pinili ng Diyos si Abraham sa Genesis chapter 12. Tama ba? Diyan, banda dyan. Kaya niya pinili si Abraham kasi ang buong mundo nung time na yon, diyan po tayo, ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Sumasamba sa Diyos-Diyosan. The whole world. Kaya pumili na lang siya eh. Isang bansa na lang eh. Kasi lahat na nakapalibot, sumasamba sa Diyos-Diyosan yun. Okay. Kaya yun yung una eh, di ba? Thou shall have no other gods before me. Kaya una yun dun sa listahan ng mga commandment ng Diyos kasi ang Diyos. Isipin mo. Siya ang tunay na Diyos pero hindi siya sinasamba. Anong isipin niya? Oh, ito. Siya ang tunay na Diyos pero ang mga tao sumasamba sa Diyos-Diyos. Ngayon, ang iniisip ng tao, malaya siya na gawin ang kahit ano kanyang gusto at walang mangyayaring masama sa kanya. Pero alam natin from history, alam natin from our own, sa ating ngayon, na mali yun. Okay? 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. 2 Peter 3 verses 3 to 4, sabi dyan, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lust, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Verse number 5, for this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water in the water, and whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. Okay? Verse 7, but the heavens and the earth which are now, by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Mga kapatid, the first time or last time this world witnessed is a worldwide flood. Okay? Yung huling na witness sa sanlibutan na ito, ang ginamit ng Diyos para i-judge ang tao, tubig. But the next time He will do it, He will do it with fire. Fire. Na-try nyo na po ba tumitig sa araw? Sinong nanalo? Yung araw, kasi ang init nun eh. Tama? Tapos, pag tinitigan mo pa yung araw, pag gumanong ka, lahat na tinitignan mo, may itim. Bilog na itim dyan. Okay? Imagine mo, ang layo pa natin sa araw. Pero mainit ang araw. But this earth, itong mundo natin na kinakatirikan ngayon, itong mundo natin na kung saan tayo nabubuhay, itong mahal na mahal nating world. Amen. Okay? Sobrang mahal natin. Itong problema ng mga ano, no? Yung mga nagmamahal sa mga puno. Huwag daw putulin. Unang illegal logger si Noah. Basta niya ng Diyos. Okay, kuha ka dyan. Gawa ka na arka. Saan ba gawain? Di po. Tapos,
Di ba? Ang dami. Huwag na tayo. Pag nawala yung mga puno na yan, papaano na lang ang mga tao? Mga kapatid, relax. Ang mas problemahin ng tao, hindi yung global warming. Ang problemahin ng tao, yung judgment of God. Pag hindi ka naghanda sa judgment of God, eternity yun. Sa global warming, sa palagay mo ang Diyos? Sa palagay natin ang Diyos, papabayaan ng tao? Ano sa tingin mo sa Diyos? Amen? Oh. Kaya, bilang Kristiyano, hindi mo dapat problemahin yung global warming. Kung meron sa inyo, alalang-alala sa global warming, ganyan-ganyan, wag mo na lang i-offend yung iba. Pero, don't worry about that. Worry about their souls. Kasi itong world natin, di ba sabi, protektahan natin kasi iinit ng iinit. Oo nga eh. Ang Diyos susunugin eh. He kept this world in store sa apoy. Susunugin niya yung mundo mismo. Iniisip mo global warming. Isipin mo toasted. Okay? Ganun. Pero, bakit nasabi ni Pedro yun? Kasi nga, verse number 3, basahin ko po ulit ha. Merong mga nagsasabi, lumalakad according to their own lust. Verse number 4, nasaan na ang kanyang pagbabalik? Para bagang sinasabi nila, hindi naman totoo yung sinasabi ng Bible, di na yan mangyayari. Kaibigan, kapatid, pasalamat tayo, hindi pa nangyayari. Ibig sabihin, binibigyan pa ng Diyos ang tao ng chance. Opportunity to be saved. This is the long suffering of God toward man. Na hindi niya pa pinupur out yung wrath niya sa world, even though hinug na ang sanlibutan para parusahan o para ibagsak ng Diyos yung kanyang wrath. Deserve na yun ng world. Pero hindi niya pa ginagawa. How could you reject the good news of salvation pag naintindihan mo yan? Paano mo i-reject yung ginawa ni Kristo para sa iyo pag naintindihan mo na karapat dapat ang tao na maparusahan? Pero praise be to God! There's a dispensation of grace for you Gentiles. Ito po. Galit ang Diyos and will pour out His wrath for the sins of men. 1 Thessalonians, chapter number 2. 1 Thessalonians, chapter number 2, verse number 16. Forbidding us to speak to the Gentiles, that they might be saved, to fill up their sins always, for the wrath is come upon them to the uttermost. Mga kapatid, ang puot ng Diyos. Anyway, one day, paparusahan ng Diyos or i-judge ng Diyos lahat na nagawa ng tao. And we know that judgment to be the great white throne judgment. Now, the judgment seat of Christ is different from the great white throne judgment. Preacher, how is those two different? Yung judgment seat of Christ, remember, yung ating mga kasalanan already judged through Christ. Yung ating mga kasalanan, si Kristo na, Christ died for our sins. But, the great white throne judgment, sinong namatay para sa mga tao na yun, para sa kanyang kasalanan? Wala. They die in their own sins. Wala silang mediator, wala silang substitute. Sila mismo yung sasalo nung recompense o ibig sabihin yung kabayaran ng kanilang mga pinagagawang kasalanan. Kaya po mga kapatid, sa Bible, I will not explore about this topic, but there's a concept called lowest hell. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao pare-pares ng kasalanan eh. Though lahat makasalanan. Meron talagang sobrang sasama. And let me tell you, those people who are piling up their sins, ibig sabihin, nag-iipon ng kasalanan, talagang ayaw. Pinipresent na ng Diyos yung pag-ibig niya. Pinipresent na ng Diyos yung kanyang long suffering. Pinipresent na ng Diyos yung kanyang mercy and grace. Ayaw. Bilib lang daw maliligtas. Ayaw mong i-receive yung biyaya ng Diyos.
nag-iipon ka ng galit para sa iyong sarili. Parang ano po, no, alam niyo, sa pressure cooker. Pag pinainit mo ng pinainit yun, naiipon lang, di nakakalabas yung singaw. So, nandoon lang kaya nga, sabi, pag pressure cooker, huwag mo yung bubuksan agad eh. Tapos nandun pa yung mukha mo. Pressure paste. Yun yung mangyayari dyan. Diba? But what's happening in the world today, hindi ina-acknowledge ng tao na ang Diyos galit sa kasalanan at sila yung recipients. Akala nila, okay lang. Ay, wala naman nangyari. Okay lang naman. But just wait. Just wait. Pero ang ating mensahe, mga kapatid, hindi condemnation. Hindi tayo magpipreach sa sabi, hintayin nyo lang kayong mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, kayong mga sumasamba kay Maria, kayong sumasamba sa mga apostoles, kayong mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na yan na tinitirikan nyo ng kandila, hintayin nyo lang! Hindi tayo ganyan mag-preach. Bakit? Ikaw yung hihintay nila sa kulungan. But what we are trying to say to this lost and dying world, believe on the Lord Jesus Christ. Wag na po nating hintayin na pagbayaran pa natin yung mga kasalanan natin kasi may nagbayad na para sa atin. Wag na nating hintayin na meron pang tayo pa mismo yung magbabayad doon sa lawa ng apoy para sa ating mga kasalanan because death and hell will be cast into the lake of fire. Don't wait that day. Jesus Christ already paid for our sins. Yan yung mensahe natin. Pero hindi inaalis ng Diyos. Kailangan ipaliwanag mo sa wini-witnessan mo. Kailangan pinapaliwanag mo dun sa mga kapakinig sa iyo na merong puot ang Diyos sa kasalanan. Kasi isipin ng tao, hindi siya makasalanan. Na ang lahat ng kanyang ginagawa, okay lang sa Diyos. Kapatid, hindi okay sa Diyos. Hindi okay sa Diyos. Nasundan natin? Okay? Kaya sa mga bata dito sa church, okay? Isa sa kailangan para ma-save sila, maintindihan nila na makasalanan sila. Pag inisip nila, anak naman ako dito sa church eh. Wala naman. Lagi kami, simba-simba kami. Maawit pa ako kay Jesus. So dahil umaawit ako kay Jesus, save ako. Aha. Sino nagsabi sa'yo? All have sinned and come short of the glory of God. Lahat deserve yung wrath of God. You better know. Kausapin ko yung mga bata dito sa church. You better know. Ikaw na bata, ikaw na anak dito ng member, you better know personally your Savior. Dahil sa rapture, walang kapitan ng sakong ng nanay. In the day of judgment, or in the day na kukunin tayo ng Panginoon, di mo pwedeng sabihin, yung mama ko po, baptis. Ay, patay ka. Naunawaan niyo po? So, hindi natin matapos ngayon yan. Nandiyan lang tayo sa verse 19, but okay lang. Okay? So, tapusin ko lang yung verse 19 para hindi na verse 20 na tayo next. This world who mocks God by their sin will be tormented with fire and brimstone. Revelation chapter 14. Preacher, totoo ba yan? Talagang ipatapon po sa apoy, sobrang init? Ay, you better believe it. Nasa salita ng Diyos. Revelation chapter 14 verse 9, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest, day or night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Ito ay nasa tribulation period. Lahat ng mga tatanggap ng mark of the beast, yun yung tinatawag na predestinated na mapunta sa kapahamakan, mapunta ng impyerno. Okay? But tignan nyo po yung description ha. Hindi ko kayo tinatakot. Binabasa lang natin salita ng Diyos. Pinipreach lang natin yung truth. Verse number 11.
The smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest, day nor night. Diba, nasubukan na natin matulog dito ng brownout? Sino po sa inyo nakatulog ng brownout? O sinong di makatulog pag brownout? Yung mainit, di ba? Ganon ka na ganon. Pawis ka. Ayan, pawis sa pawis. Ganto-ganto. Kaya yung init-init. Isipin mo. Wala pang apoy nun. Wala lang electric fan. Pero imagine, yung smoke ng torment na to ay dahil nahihirapan siya sa init. Okay? Ascended up forever and ever. At, sinasabi ko sa mga anak dito sa church, huwag mong pagtiwalaan yung membership ng nanay at tatay mo, hoy. Hindi yan na makakapag-save sa'yo. Individual ang kaligtasan. You need to know personally our Lord Jesus Christ. Kailangan kayo mismo, alam nyo sarili nyo, makasalanan kayo. At yung mga ginagawa natin, kasalanan. Huwag mo isipin, hindi, mabait akong bata. Sisinungaling ka nga eh. Nangungupit ka nga eh. Inuutakan mo nga yung nanay mo eh. Diba? Sino nagsabing hindi ka makasalanan? Pero yung kasalanan na yan, gusto ko sabihin sa inyo, si Kristo ang nagbayad. Wala po. There's no unrighteousness of God. God is always right in all that He does. Tandaan natin yan. Tama ang Diyos sa lahat ng Kanyang ginagawa. Those who have pleasure in unrighteousness will be damned. Okay? Everyone has enough light God hath given unto them. Okay. Ipapala ito tapos. Matapos na. Therefore, no one can say on the day of judgment, walang makapagsabi sa araw ng paghatol na, hindi ko naman alam ang Diyos ay totoo. Sapagat lahat ay nabigyan ng sapat na kaalaman tungkol sa Diyos. Tama po ba? Okay. So yun po yung unang part, yun yung bahagi natin, hindi natin matapos ngayon tungkol sa wrath consciousness. Pero when we present the gospel, hindi ka nananakot, you're just stating the truth. Sinasabi mo lang yung katotohanan. Dahil paparusahan talaga ng Diyos ang kasalanan. Sinasabi mo yun sa wini-witnessan mo na ang tao ang makasalanan. Huwag mo minabadali. Huwag isang verse lang, huwag dalawang verse lang. Talagang kailangan mo i-explain sa Kanya na deserve natin ang impyerno. Deserve natin ang kapahamakan. Sapagkat, kapag naintindihan niya yon, tanungin ka niya, kagaya ng Philippian jailer, ano pa ba lang dapat kong gawin para masave? What must I do to be saved? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Tayo po manalangin, Lord, thank you for this time that we have this evening. Salamat sa truth mo, salamat sa salita mo. Tulungan niyo po ang bawat isa, mas maging well-prepared po kami in presenting the gospel. Help us to understand ito pong tinuturo sa amin na 3 pillars of the gospel, how that we need to explain to the people or preach to the people na amin pong binabaginan yung katotohanan, realidad ng puot ng Diyos na karapat-dapat ang kahit sino pong tao. At walang matuwid, wala kahit isa, walang anak ng believer o walang nasa simbahan na matagal na makapagsabi, save sila dahil sa kanilang ginagawa. Wala po, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maintindihan itong mga bagay na ito, mas maging malalim pa ang aming pangunawa dito para mas maging magamit po kami sa pag-aakay ng mga kaluluwa sa inyong paanan. Sa iyo po lahat ng pasalamat. In Christ I pray. Amen and Amen.